Magandang hapon po. Ayan, October 23, 2024, purihin po ang Panginoon. Biyaya na tayo po ay nakalive uli. Glory to God. So, tayo po ay manalangin. Praise the Lord. Masalamat po muli. Isang kagalakan, O Diyos, na muli makapagbahagi na yung mga salita sa aming mga kaibigan, O Diyos. Salamat po sa kalakasan binigay mo muli sa iyong abang lingkod, Panginoon. Patuloy mong samahan, O Diyos, ang iyong abang lingkod, Panginoon, upang ako'y patuloy mong magamit sa iyong ubasan. Salamat po sa mga araw na kami iyong pinagtagupay, sa mga biyaya at pagpapala. Dakilang Diyos, ikaw manguna sa aming pag-FB Live ngayon sa pag-share ng iyong mga salita. Samahan kami na iyong Santong Espiritu. Dakilang Diyos, upang higit namin maunawaan ang iyong kalooban, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At dalangin namin, O Diyos, na lagi kami makasunod sa iyo, Panginoon, sa iyong kalooban, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, na kami, O Diyos, ay wag maging, Panginoon, pasaway or aming, O Diyos, pikilin. Dakilang Diyos, ang iyong dakilang layunin sa bawat isa sa amin. Salamat, Ama, ngayon pa lamang, O Diyos, sa inaangkin namin ang pagtatagupay sa aming pagdadala ng iyong mga salita. Salamat po, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, so, wala tayo kahapon. May utang na naman tayo sa Panginoon. Bati po tayo ng happy birthday. Maulan. Christine naman, bagyong Christine. So, mag-iingat po ang bawat isa. Happy birthday po kay Edwin Padernal. So, pasensya, baka meron ditong pastor or ano. So, pasensya niyo po ako ha. Hindi ko po alam. Happy birthday kay Brother Joshua Austria. Parang nabati ko to dati. Anyways po. Happy birthday to Brother Ronnie Eradora. Ayan. So, tatlo lang sila. Ngayon po ay October 23, 2024. So, ilang days na lang po ay November na. Yan. So, happy birthday sa mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan. May God bless you. Enjoy your day. And may God bless your family also. May God give the abundance of His blessings to you. And may God touch your hearts by God's grace to receive salvation to you and to your family. Yan. Happy birthday po. So, God bless all of you. Sobrang init. Although, ginamit ko kasi itong isang ventilador ko. Kaya maingay po. Pasensya na. Yan, samahan tayo ng Panginoon sa ating pag-FB Live ngayon. At, thank you po ulit. Thank you sa lahat na nagsusupport po. At saka, invite ko kayo sa November 3. Hindi natin na ano yung next, siguro by tomorrow, by God's grace po, yung exact location kung saan gaganapin yung home free po. Sa Dubai, nainip pa rin. Yan, sa Dubai, sa Dubai pero sa Abu Dhabi po. Sa UAE pero sa Abu Dhabi, yan po. So, bukas by God's grace, alamin natin po yung venue. Yan sa mga kaibigan ko dyan sa UAE, sa Middle East. Although kung yung iba wala po kayo sa Abu Dhabi or sa UAE, meron naman pong merong live telecast po. Merong mga watch party po sa iba't ibang church. Yan, lokal na PMCC Port Watch. So, glory to God po. Invited ko po kayo lahat na po ng Panginoon. Hindi po ako ang Panginoon po. So, rin po, Panginoon. At ito, ka lang po, reminder, Tagalog na lang ako, medyo na po. Yan. Kasi magaling ako mag-English. Glory to God. Mag-iingat tayo. Mag-iingat po tayo lahat kasi tayo po talaga nasa kaukasan na. At sabi ko nga, ay yung Antikristo po ay talaga parang isang tapak na lang. Yan. Talagang yung espiritu ng Antikristo nandito na. So, mag-ingat sa friend request, sa mga bawat link po na i-click natin. Ako nga ay meron sa akin friend request. Alam mo yung AI kasi, yung advanced technology po natin ay talagang marami nang maluloko dyan. Pwede sa TV, 'di ba? AI na nga ginagamit. Kala mo
basta may nagsasalita na mukhang artista na rin, pero AI po ang nagpapatakbo. So, merong sa akin may nag-friend request, tas ano ko, mukha siyang Pilipino, pero di ba kasi sa Asian, maraming mukhang Pilipino, Indonesian, Malaysian, halos isa yung mukha ng Pinoy. Ayan po, so mapapagkamalan mo. At eto nga, di kala ko taga-church. So, naggumusta siya, pero English yata sinabi sa akin. Pero, nung ano ko, kaya pala tinatagalog ko, hindi naman pala, kumbaga parang AI na nga ang kumaano po. So, biyaya ng Panginoon, nadidiscern natin yung mga ganong bagay, purin po ang Panginoon, mag-iingat po tayo. Sobrang mag-ingat po tayo dahil kahit yung mga naglilingkod po ay kaya pa rin madaya, maloko. Yan, kaya kung hindi natin talaga babantayan po sa panalangin, lahat-lahat, ay talaga nakakatakot. No po rin po, Panginoon. At ito, i-share ko lang po, para nagbabawas din ako ng mga, mga natututunan po, di ba? So, yung mga ADHD, di ba nga po yung aking anak ay meron nga ganon. Yung aking, yung si Julian nga. So, ang pansin ko, although hindi ko inalam yung iba, yan po, pero para ma-share ko na rin sa inyo, ang pansin ko lang ay mostly eldest. Nyari kay Grace Aquino, yung anak niya si Joshua. Diba? Ang bunso, si Bimbi. At yung kay Karen Davila, alam ko si David, si Lucas yung mas bunso. At sa akin nga, mas matanda si Julian kaysa kay Jeron. Na po. At yung eto sa ano ko lang sarili kong parang pananaw po, yan, na bakit mas matanda, eldest, ang kalimitang nagkakaroon ng ADHD. So, ano ko lang po na yung mga bata, mas bata, para sila ay mag-mature, alam mo yung mag-mature, para sa kanilang mga kapatid, at saka, sila kasi normal. Kagaya nga dyan kay Jero na, hindi kasi si Jero yung mas bata, tas si Julian nga po. Ayan. Ayun nga, ang totoo talaga, si Jero mas nakakahawa. Sa aming pamilya talaga. Si Jero yung, kumbaga parang, batuhan. Batuhan siya yung, siya yung ping-pong ball. Yan na, pag ako nagagalit, tatay niya, at lalo pa yung ate niya. Ano po? So, talagang everyday, yung ate niya parang Armalite yan. Kasi yung mga ADHD nga is yan, sumpungin. Yung kailangan, ay mo talaga. Kasi, nung ako nga dumating dito, ako ay nag-observe. Yun po. So, purihin ng Panginoon, kasi nga po, di ba sabi ko, simula ako nasa fourth watch, parang nagkaroon ako ng concern sa iba't ibang bagay na hindi naman ako concerned, wala akong pakialam. Pero, hindi ko nga alam na yung tinutulungan ka na ng Panginoon, yun na yung changes sa'yo. Na marami kang, hindi mo naman dati ka ganon, pero naging ganon ka na. Dahil sa pakikinig natin na salita ng Diyos, yan po, pag-aaral natin ng banal na kasulatan na ba. So, yung, kumbaga yung nga parang Armalite ang atin niya, sinasabi ko na si Jero na, intindihin mo na lang, kasi, yung nga yung may problema po. Yan, at, minsan talaga sinasabi niya galit na siya, yan. Kasi si Jeron, ang hindi alam na tatay niya, hindi yan marunong magsumbong. Hindi yan, never yan nagsumbong. Hindi niya hindi niya karakter ang nagsusumbong. Kasi ako pa yung parang gusto ko lumaban sa kanya. Yung bang, nangyari na, si Jeron, hindi, wala mami, puro wala na po. So, kaya pasinin din natin sa ating mga anak, kung kayo po ay may anak na may gano'n, may ADHD. So, observe po natin. Yan. Although ako hindi po talaga, sabi mo naman regular, pero yun lang yung mga napansin ko. Ewan ko, siguro nilagay ng Panginoon sa akin, di ba? So, yun po. At saka ang problema talaga ng yung atin niya, na napansin ko nga una, yung inggit. Diba? So, kaya yung 7 deadly sins ay talagang deadly. Yan po. Na, diba, si Cain at si Abel, diba? So, pinatay niya yung kapatid niya. No po.
na tawag dito, yung kunyari sa kanila merong may ADHD o ano ko, pero hindi, alam ko naman na hindi darating doon. Kaya lang, yung babantayin mo rin talaga. Kaya ano, yung kumbaga yung anak ko si Julian, ano yan, lalo na yung tatay niya, wag na wag mo away yung tatay niya, ako po, ganyan. Hindi, wag na wag mo away yung tatay niya dahil iba ang luka eh. Ang kumbaga sobrang taas ng tingin niya sa tatay niya. Kaya lahat ng ano ng tatay niya, tama ang tatay niya, tama ang tatay niya, ako lagi mali. Parang ganun po. So, yun na napapansin ko. At saka yung inggit nga na pagka si Jero nag-excel, o kaya nag-English, kaya mahilig mag-English si Jero eh. Galit na galit siya. Basta ayaw niya parang si Jero, yung nakikita niya mas matalino or ganun po. So, kami naman mag-asawa, hindi na lang namin pinapansin yung mga ganung bagay din nga. Kasi, minsan kinakausap ko rin ang asawa ko na yun yung problema ng anak mo. Kaya sabi ko, wag i-spoil. Yan. Ako kasi nga, hindi ako nag-i-spoil dahil di kami na-spoil ng nanay ko eh. Kami talagang discipline. Yan. So, kung ano yung trato ko kay Jayron, ganun din kay Julia. Although kay Julia nga medyo konting ano kasi nga bumagsak na ako eh. Yun yung pinakamalalang nangyari sa akin, yung itunulokan niya, yung tinaano niya ako, yung pinalo niya ako sa ula. So yun yung medyo nagpasama po ng ano ko ng katawan ko. Ayan. At kahit ate niya si Andrea, yun ang una napansin sa kanya na ano siya, inggit. Yun ang, kumbaga, yun ang pinayuhan siya ni ate niya, or kahit ako, sabi ko nga dati na, anak, huwag kang mainggit kasi masama yan. At saka, ayaw mo ba nun na, unique ka. Ikaw lang may bag na ganyan, sila walang bag. Tsaka malay mo kung original yung bag mo, sila dyan lang nabili sa di ba? Although hindi mo pagmamalaking original, pero, huwag kang mainggit. Kasi masama yun kaya tayo po, yun din yung, kaya sabi ko pag ako nag-share, may lesson. So, yung inggit, tanggalin natin sa katawan kasi 7 deadly sins. Yan. Nung nagpunta kami ng mall, kasi magpapagupit talaga ako. Hindi ba kami nakakita, napapasok kami sa derm care. So, pagpasok namin doon, kumbaga tinanong niya yung sa facial ba, sabi niya, Mami, paano yun nagpapafacial? Ako ba pwedeng, ang sabi ko lang sa kanya, alam mo yung mga nagpapafacial, kagaya ko, medyo gurang na para mababanat yung mukha, pero sa kagaya mo, hindi mo kailangan magpafacial dahil ang skin mo, baby pa, hindi mo kailangan galawin yan, na kasi kukompare niya lagi, na, kunyari, tita niya, merong card, mahilig siya parang gusto magkolekta, kaya nakakita, binigyan siya nung babae na gusto mo ba to, ganyan, bigyan kita ng card. Gusto niya may mga collect siya ng gano'n na para bang iba yung feeling niya. So kaya pinabayaan siya ng babae, sabi ko lang din, o sige, ayan ako ni Motas, na yung nga, ni-register po, na basta mga ganong bagay. So, pag tayo sa mga po natin, tawag dito, yun nga, yung sa 7 deadly sins, inggit, kung tayo man po sa sarili din natin na tanggalin natin yung inggit kasi hindi maganda yan, di ba? At yun nga, napansin ko lang, sa mga may ganon ay mostly mas matanda yung at tingin ko para yung bata ang iintindi sa kanilang mas matandang kapatid at para mas mabilis silang mag-mature. Kasi si Jeron ay nag-mature dahil na rin sa kaka-advise ko sa kanya na intindihin mo ate mo, ikaw yung normal, so ikaw yung magpasensya, although napakahirap sa 13, tapos yung 19, di ba? Pero, biyaya ng Panginoon, sabi ko na ikaw ang nasa paglilingkod, kaya ikaw ang umunawa, yan po. So, yan, na-share ko lang sa inyo, tawag dito, para, di ba, pag meron tayong mga kakilala po, ay, rin natin, at saka yung, sa sarili natin. 'Di ba? Yung talagang yung inggit, 7 deadly sins, yung pride ay tanggalin natin sa sarili natin. Yan po.
At saka ito, idagdag ko para matagal ko na to dahil supposed to be nung last ano pa. Sa mga, kasi marami sa atin, di ba, sa iba, or sa mga nakikinig, yan po. Kasi ito nga sama-sama na sabi ko, para kung ano mangyayari po sa akin ay, di ba, sa simple version po, na pagdadala ko ng salita ng Diyos, ay matakal ko lahat. Yan. Sa church, iba yung nag-aanong sa offering, iba yung mensahe, pero yung sa akin nga, lahat-lahat na in my own simple version, na tinawag ka ng Panginoon mag-share ng gospel, yan po, at full gospel na ma-share mo talaga, hindi pwedeng chop-chop, ganyan. I mean, pipiliin ba? So, marami talagang, kaya hindi kaya maging disciple, ay number 1 sa tithing po, yan. At lagi ko sinasabi na, yung nga, di ba, sa mga preacher, ay madami sa preacher na hindi sinishare ang tithing kasi ayaw nila na tithing. Ayaw nila ng offering, ayaw nila ng pagbibigay, kaya pinipili nila yung verses na inaano nila. Pero dapat kasi nga, ituturo mo lahat. Yan po. At sa ating sa mga nakikinig, nung ako nga sabi ko, nung ako ay umpisa, hindi naman ako talagang, hindi rin ako naging ganong diretso na lahat na bibigay ko. Yan. Pero ang ano po, maganda yung mag-umpisa tayo. Yung tanggapin mo sa puso mo na balibalik na rin man ng Bible, nandiyan po talaga yung tithing. Na hindi po talaga sa atin yung tithes na po. Yan. Kaya, yun yung gusto ko sana maunawaan natin na hindi pwedeng yung gusto mong marinig, kundi kung ano yung nasa banal na kasulatan. Yan, alam ng Diyos na hindi ka handa kung ano yung meron ka, pero alam din ng Diyos na pinagsisikapan mo. Yan, kunyari, midweek. Hindi rin naman ako kaagad naka-midweek. Siguro 3 weeks bago lumagay sa puso ko na gusto ko na mag-midweek. Kasi ang susi po ay ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, yung magpapabanal sa'yo. Marirealize mo na, ay, parang gusto ko pa mag-upgrade. Yan. Pero kailangan talaga mag-start ka. Yan po. Para unti-unti na yung kagalakan ng pagbibigay, pakikinig ng salita ng Diyos, pagdalo sa gawain, ano na sa'yo, normal na. Hindi ka na parang, Sunday ngayon pupunta ka ng church. Yung tithes, kunin mo dyan sa pera mo. Sanay ka na. Yan. Kaya kailangan, unti-unti, yung sasanayin natin sarili natin na ito yung kalooban ng Diyos. Napopurin po ang Panginoon. So, tama na yan. At ito po, yung test and temptation na sabi ko nga hindi matatapos po. Hanggang sa yung sa rapture po, 'di ba? At saka yung sa atin, minsan hindi natin alam na nandiyon na pala yung test and temptation trials po without us knowing na God will use anyone, 'di ba? Any kinds of people to our life na para tingnan po yung puso natin. Yan, kung gaano tayo ka-generous, kung gaano tayo, kung ano yung the moment na mag-react ka, yung puso mo, isip mo, alam ng Diyos. So, yun po yung gusto ko tandaan natin na kahit sino pwedeng ilagay ng Diyos sa buhay natin. Ayan. At para tayo subukin, para tayo itest. Yan. At yung temptation, yung sa diablo po, kay Satanas, yung trial sa Panginoon, na pag napagtagumpayan mo, ang Diyos nakikita lahat. Yan. Na hindi ka generous dahil may nakakakita. Hindi ka mabait kasi nasa harap ka ng camera. So, on and off camera, or on and off sa real life mo, ganyan ka talaga. Wala kang pagbabago. Hindi ka nagpapakitang tao. No po. So, yun yung ko, lagi kong gustong i-remind sa inyo na test and temptation, lagi nandyan. Yan. At tinitinan talaga ng Diyos yung unang reaction mo, ng puso mo, ng isip mo, may nanghirap sa'yo. Ano ba naman to? Ito na naman to, nanghiram na to. Pinahiram ko na to eh. Ito na naman, paulit-ulit. Diba? So, yung mga ganong, simpleng reaction.
tinitingnan ng Diyos. Okay po, purihin po ang Panginoon. At ngayon po, ang title ng ano ko, na-share ko na to, pero gusto kong ulitin dahil, di ba, biyaya ng Panginoon, sinabi ng Diyos, magkaroon ako ng title. Na po, so, based from the title, yun po ang wisdom sa Panginoon, mula sa Panginoon, na ngayon, hindi na ako, pag alam ko na i-share ko na, tapos na yon. Although, ito nga, gusto kong ulitin sa inyo, at siguro meron lang idagdag, ganyan, di ba? So, yun lang. Pero hindi na natin po masyadong i-elaborate kasi nga po ay na-share ko na doon. So, tsaka ano di ba, sa mga pagdidiscuss ko, sabi ko nga, ako'y mahina, lahat po tayo mahina. Yan. At lalo na yung utak ko, may time na ano yung pick up ko, sa Word of God, pag nakikinig ako ng salita ng Diyos, mabilis po. Pero sa mga technical, mahina ako. Yan. Pagka ako'y nakikinig ng mensahe, mas parang mabilis lang sa akin understanding. Pero yung turuan mo kung mag-CapCut, it will take time talaga. Yan po. So, hindi ko kasi 40 yun, at saka matututo ko, pero hindi ganun kabilis, kagaya ng iba na gifted sa ganun. No po. So, glory to God. At, yung nga sabi ko, ang secret talaga, listening from the Word of God, especially from the leaders po, sa sent ones, yan. Diba? So, ang title ko ngayon ay, yun pa rin, yung nga, ulitin ko lang po, yung The Gift of the Holy Spirit. Na po. So, hindi natin masyado palawikin yan, kasi na-discuss ko na yan dati. Acts 2:38 NIV, Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Yan. At, yung 7 gifts, ito, kinapi-paste ko lang po yung sa dati ko dineskas. Yung 7 gifts of the Holy Spirit in the Bible, na po. Ito yung wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, yan po, P-I-E-T-Y, hindi ko alam paano pag-pronounce, and fear of the Lord. So, karunungan, kaunawaan, yung pagpapayo, yan po, kunyari, merong umano sa yung humingi ng payo, diba? At lakas ng loob, na dati ako nga ay yan, takot. Takot kasi alam kong, hindi naman ako nakagraduate. Takot kasi alam kong mahina naman ako sa English. Takot kasi alam kong marami mas matalino. Yan. Pero yung Holy Spirit, nagpapalakas. Yan po. Nagpapalakas ng loob. Hindi naman nagpapalakas ng loob po. Sasabi mo, yun. Lahat na lang, di ba? Parang ano ka na yung mangungutya. Iba naman po yun. Na po. So, sana maintindihan natin. At yung kabanalan, yung takot sa Diyos po. Yan. At kung mapapansin nyo, maraming born again. Maraming born again, at hindi ko nasabi bakit ako lakabo, no, masama ka daw ko. Okay po, dumaldal na. Maraming born again, di ba? Kaya yung sabi nga, marami ang yung maglilitawan, mga false preachers, ganyan po. So, hindi na natin may mention sino-sino yung ganyan, di ba? Bahala ng Panginoon kasi may karampatang parusa sa nagdadala ng salita ng Diyos na hindi naman tinawag ng Diyos, at kumbaga sa sarili nilang kaunawaan, yung silang mag-share po ng salita. Kaya kahapon, may napanood ako, parang ginagaya niya lang yung sa YouTuber, kung ano yung nakita ko dun kasi sabi ko nga ako yung nanonood ko ng, basta kahit sino, kasi tinitingnan ko sila, pinapanood ko. Yung isang tao na yon, na yung topic niya, ganun din, at kagaya doon sa isang YouTuber, sabi ko, feeling ko, yung pagka-share nung isa, ginagaya niya lang. At I'm sure, totoo po yun, na yung mga YouTuber, kunyari, nakita niya yung at okay lang naman, di ba, gayahin. So, sila naman yung gumagaya nun, so wala tayong ano dyan, maliban nga
Sabi ng Bible kasi, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Diba? Kung ano yung nasa Bible, kunyari, sabi mag-tithes. Diba? Offering. Diba? Yun po. So, dapat ganun. At pansin nyo, maraming ang born again nagsulputan. Yan. At marami sa iba, hindi nila alam yung, kala nila, saan ka church born again? Yan, hindi nga nila alam yung born again. Kung bakit, ano ba yung born again talaga? Yan, ito yung kasi yung, ano ka na talagang kumbaga ikaw ay kay Kristo na. Yan, bagong tao ka, bagong nilalang ka, hindi ka yung pinasok ka sa tiyan at yung, di ba yung kay Nicodemus po, sa ano yata yan? Huwag na natin ano yan dyan, parang John 3:5, ganyan. So, baka tayo, ano pa, hindi ko nga po memorize. Pero ang mapapansin mo sa mga born again, hindi lahat born again. Sabi ko nga, medyo madaling turuan pag born again na, medyo may konting kaintindihan. Pero hindi lahat naintindihan ng salita ng Diyos na po. At bakit? Kasi po ay yung Holy Spirit nasa tunay na iglesia. Nasa tunay na pananampalataya. 'Di ba? So, yung sinabi natin sa taas, Peter replied, "Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Yung gift ng Holy Spirit, pag nabautismohan ka, matatanggap mo talaga. Pero yun ay uusbong. Kumbaga, lalaki na lalaki yung Holy Spirit na yun, mag-upgrade or sabi mo ng magmumunga. Di ba, lalo pa siyang mag-ano sa'yo na dati nga, sabi ko, mahina lang yung word of God, yung naririnig ko ang Diyos, ang, kumbaga, pag bumubulong sa'yo, pero ngayon malakas na. Biyaya ng Panginoon po. Dahil sa, yung pakikinig mo, lalago. Yan. So, maraming ang churches ang nababautismuhan sila. Kaya pag inano sa church, sis, nabaptize na ako. Yan. Nabaptize ka pero hindi sa tunay na pananampalataya. Kaya yung mga nababautismo na sa wala sa tunay na church, sa Church of Christ, hindi nakaunawa ng salita ng Diyos. Yan. At yun namang nasa tunay na church, kunyari, PMC Support Watch, hindi lumago kasi hindi nakinig ng talagang taimtim. Yan. Di ba yung Word of God nga, ay pwede kasi umalis din sila pag ayoko na to, ito church na to, puro bigay, puro dalo sa church, puro devotion, di ba? Mga ganyan po. So, hindi talaga nag-grow yung Holy Spirit, yan. At yun nga, ang Holy Spirit kasi, nasa true Church of God. Na po, Glory to God. At, yun nga kasi, maraming preachers na, 'di ba? Hindi sila padala ng Panginoon pero nangangaral sila. Kaya yung iba na yung kumbaga yung ibang nangangaral, hindi sila kagaya ng mga leader. Kaya ako hindi ko isasama sarili ko, hindi pa po ako ganun ka-confidence. Pero yung sinasabi ko ngayon ay syempre po ay inaral sa church. Napupurihin po Panginoon. So gaya-gaya lang din ako sa mga nangangaral sa church. Pero syempre, tayo pinagsasaliksik. Purihin po ang Panginoon. Yung sa church ba, yung mga apostol, ang mahal na apostol Jonathan, meron silang confidence. Diba? To share the word of God. Kasi alam mo na nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya hindi ka matatakot. Dahil kasama mo Panginoon, diba? If God is for us, who can be against us? Diba yung unang sabi ko nga, nung bago ako'y yung nga sabi ng Panginoon, o sige, mangaral ka, yan. Sabi ko, ang utak ko na, paano pag meron tumulog sa akin, ganyan. Pero tinulungan ako ng Diyos. Kasi alam ng Diyos na ako'y mangangaral ako, baka pang grade, elementary grade ang kaya ko ipangaral. Kaya, in my own simple version po na kung ano yung importanteng kailangan nyo malaman, yun isi-share ko. Na po. So, in Galatians 5:22-23, yan, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, or pagtitiis ka po, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yan, dati ka magagalitin, hindi, nabago ka na, dati kang marites, 'di ba? Hindi ka na ganong chismosa. Yan.
yung Holy Spirit nagpapaano sa'yo na, oy, masama ang manchismis. Diba? So, against such things, there is no law. So, slowly you will change to be like Jesus Christ kasi Holy Spirit po. Diba? Banal na Espiritu. So, yung nga, you will always try to be like Jesus. Kasi Christian eh. Diba? So, Christ-like. Yeah, you choose love rather than holding a grudge. Things that easily irritate you, now you are in control of everything and you always wanted to have a clean heart, conscience, easily forgive, and transformation in your heart and daily action from within, transforming us to be more like Jesus Christ. So, yung passion for evangelism, you want to always talk about Jesus, you have deep love for the lost. So, alam mo, ako po pag nasa mall, sa totoo lang, yung mga nakikita ko kong tao, purihin po ang Panginoon, pero naawa ko sa kanila. Yan. Masaya sila sa mall, pero wala silang kamalayan. Yan. Maaring narinig nila ang end of the world, ang rapture, pero yung rapture, hindi, siguro sa 8.2 billion, nakarinig lang yan. Swerte na siguro may 1 billion. Yan po, ng rapture. Or nakaunawa. Yan. At saka, tama nakalimutan ko nga. Meron ako binibigay, mga tricycle driver, nung trucks nga. Alam mo yung isa, binabalik pa, sa anak ko yung binigay. Sabi ko sa iyo, yung papel na yan, basahin mo yan. Yan. Siguro pagbuklat niya, ewan ko kung ano nakita niya, hindi ko alam sa kanya, pero nakalagay lang naman to yung worship service po and happy rapture. Sabi ko, sir, sa'yo yan. Yan. So, hindi sila interested. Na para bang, ano to? Yan. 'Di ba? Anong mga, parang nagsi-church naman ako. Yang kilala ko, nasa Catholic ako. Tayo, Universal Catholic, 'di ba? So, pag nasa mall talaga, awang-awa ko sa mga tao. Yan, pupurihin po ang Panginoon. Hindi ako ako nga nagsisikip pa din sa sarili ko eh, na kailangan makasama ko sa rapture, kailangan hindi ako madaya ng kaaway. Yan, pero ang marami sa tao sa labas, hindi nila alam ang nangyayari sa mundo. Kala nila may gera, kala nila malakas lang ulan, bagyo, 'di ba? Pero purihin po ang Panginoon sa atin, yung mapalad sa mga hinahanap ng Panginoon dahil ano ka? Siyempre, magpapasumpong sa'yo ang Diyos. Diba, hinahanap mo ang Diyos eh. Meron ka kamalayan. Watch and pray nga eh. Yan po, purihin po ang Panginoon. So, ano natin yan? Yung Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. So, diba yung disciples after Pentecost, before they were timid, but after receiving the Holy Spirit, they became bolder, or when preaching the gospel without fear, and sa atin po lahat. Or kagayang sa akin na dati takot akong mamatay, pero ngayon naunawaan ko bakit may namamatay. Dahil sa kasalanan. Yan po. At purihin ng Panginoon, dahil tayo tumanggap sa Panginoon, merong resurrection. Namatay ka man, ikaw ay na kay Kristo na, bubuhayin ka muli kasi si Kristo ang unang binuhay, ang nag-resurrection po. So sa mga mamamatay kay Kristo, kagaya ng mahal na sugong apostol, late apostle Arsenio Tan Periol, ang mahal na bishop, late bishop Domingo Periol, yan po, ay sila ay syempre makakasama sa rapture. Napoporin po Panginoon. At your actions, kindness, love for people, all of these are also kind of evangelism nga yan. Basahin ko na lang kasi nag-copy-paste lang po ako ng previous ko. So you will pity for people that do not know the gospel of Jesus Christ, the good news. You have passion to talk about Jesus to everyone. The Holy Spirit equips you, fills you with love,
and compassion and drives you to be an instrument of God to reach others. So, sabi ko nga, pag ako namimigay na napakahirap kasi nasa wheelchair. At yung lalagyan ko ng tracks, ang hirap buksan, isa lang yung kamay natin, no po. So, at saka yung marami kasi, pag magbibigay ka kasi tatanong si Julian or si Jeron kasi, kaya pag minsan, Jeron, kuha mga ako ng tracks para ibigay kasi nasa bag pa minsan, yan. So, napakahirap sa kagaya ko na po magbigay ng truck sa, lalo pa sa mall, ay nakaupo ka sa wheelchair, tas, yung nga, bubunutin mo, ganyan, napakahirap po. At, yung speaking of tongues, marami nga sa church, sa biyaya ng Panginoon na may speaking of tongues, yan, they have direct conversation with the Creator, with God, and syempre, you have a transformed life also, diba? At yung panglima nga, deep love for Jesus Christ, yung 6, knowledge of the truth, na pinaunawaan ka ng Panginoon dahil ikaw ay may Holy Spirit, pinaunawaan ka ng Panginoon ng katotohanan. Kasi hindi lahat nga nakabasa ng Bible, alam katotohanan. Kasi, like sa Catholic, ako ay tagapakinig. Kasi may nagtuturo doon, yung nga, sabi ko nga, yung nagtuturo, siya yung unang nagtanong sa akin na wala naman ang Biblia sa Bible, sa librong Bible, yung nga po, at na-discuss ko yan na ang Bible, ang Biblia or Bible is not meant to be in the word Bible, is not meant to be in the Bible because the word used was scriptures. Yan po, word of God. So, kaya, it is not meant to be there because the Bible is used for Christian, was used, or is used po. And, yung word of God naman sa Muslim, they call that Quran. And for the Hindu, they call that, I think, Tripitaka, or, ayun nga po. I discussed that already in my previous FB Live na po. So, 1 John 2:27, but you have received the Holy Spirit and He lives within you. So, you don't need anyone to teach you what is true. Hindi naman, dito naman, yung nga sabi ko na, nakikinig tayo sa mga leaders po. Kasi like me, hindi naman ako, although, nakakagawa na ako ngayon ng sarili kong mensahe through the help of the Holy Spirit po. Yan na, Lord, ano bang i-message ko? Napakahirap itong binigay mo sa aking task talaga. Pero sabi nga ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Diba? At saka John 3:34, hindi binibigay sa, kumbaga yung, ano ba tawag doon, yung sa sukat, na kahit ako mahina, pwede ko pa rin maintindihan, ma-share, through the help of the, yung nga, sa mga turo ng Saint Ones and the Holy Spirit. Yan po. Kaya ibang sinashare ko talaga is talaga through my effort, through the help of the Holy Spirit po. Na po. So, glory to God. For the Spirit teaches you everything you need to know, and what He teaches you is true. It is not a lie, so just as He has taught you, you remain in fellowship with Christ. Glory to God. In John 16:13 NLT, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own, but will tell you what He has heard. He will tell you about the future. Yan, the Holy Spirit lets us understand the Scripture, the deep truth of God. The Holy Spirit gives us wisdom to make decisions, help us live the way that God may be pleased. The Holy Spirit of God will guide us, teach us, strengthen us. And yung holiness, you are rejecting sin. You are living in a holy life. You know people cheating, gossiping, or saying bad words, but you rather ignore and pray for them. Holy Spirit is shaping our character and actions.
We chose to follow God's path, living with holiness. Glory to God. And yung discernment po, na distinguishing good and evil na merong, may nagbibigay ng tulong sa atin. Yan. Na yung binibigay sa'yo, pwedeng yun ay patibong ni Satanas. Na yung tao na yun, maaring siya ay kasama rin sa church, pero wala siya kamalayan na ginagamit na pala siya ni Satanas para ikaw ay ibagsak. Yan po. So, biyaya ng Panginoon, yung nga, by the grace of God, na tinutulungan din tayo sa mga Port Watcher na yung Holy Spirit, maano natin na parang hindi naman to bigay ng Diyos, parang problema to ganyan, di ba? So, yun po, purihin po ang Panginoon. 1 Corinthians 12:10 NLT, He gives one person the power to perform miracles and another the ability to prophesy. He gives someone else the ability to discern whether a message is from the Spirit of God or from another spirit. Still another person is given the ability to speak in unknown language. Ito po siguro yung speaking of tongues na po. Wala, another is given the ability to interpret what is being said. So yun nga yung, ang alam ko kasi sa speaking of tongues, yung isa nagsasalita, yung isa nag-explain. Yan. So yung isa, yung nga nag-speaking of tongues, and yun naman, in-explain niya kung ano yung in-speak in tongues nung isa. Na po, purihin po ang Panginoon. I think, narinig ko rin yan sa mga leader po. At yung the Holy Spirit, yung comfort. The Holy Spirit is the one who will lift us up. The Holy Spirit will give us comfort na basta ano ka na. Relax ka, chill ka lang, ganyan. Pag nasa yung Holy Spirit, dahil para bang maraming problema, hindi nawawala yan, pero basta ibinabato mo lang sa Panginoon na parang, Lord, bahala ka na, di ba? Sabi namin, di ba, sabi mo, you will give us rest pag kami pagod na, di ba? So, ganun po. Romans 8:28, and the Holy Spirit helps us in our weaknesses. Kunyari, sa pananalangin nga, hindi ka ako, personal, hindi ako marunong manalangin, kagaya na iba na matagal na sa church. Ako ay nangangapa, pero, yun nga, sa biyaya ng Diyos, tinutulungan tayo ng Holy Spirit, kung ano ba yung, in my simple version na rin po, dahil, alam naman na Diyos, baka pag ako'y manalangin na kakaiba, magtaka naman yung tao ko, di ba? So, simple lang ako manalangin. Na po rin po ang Panginoon. Yung ano nga, the Holy Spirit intercede for us. Yung nga po na, siya yung, kumbaga magsasalita na para sa atin, hindi ka makapagsalita. Yung Holy Spirit na yung nga, pag ako nagpe-pray, sa isip na lang, pagod na ako magsalita Yan na, kung ano yung simpleng gusto ko sabihin. No po. At eto nga, eto na, tapos na po ako. Yung, kung mapapansin mo, sa Bible, whether English or Tagalog, ang Holy Spirit or Espiritu ay laging capitalized. Syempre, Holy Spirit of God, iyan ay sacred, banal. Diba? Meron pa nga sa Bible na, ayun sabi na mahal na Bishop Domingo Periol, diba, wag mong pipikatiin ang Espiritu, yan. At kasi kunyari, pag hindi ka nakakain ng Word of God, nalulungkod ang Holy Spirit. Yan, kasi ako po, pag hindi ako, kunyari, parang, pag, eto na, mag-share ako ng FB Live ko, pag hindi ako talaga yung, kulang ako sa pakikinig na salita ng Diyos, diyan yung Lord, ano nga ba i-share ko? Kasi, sabi ko nga po, sa dami niyang pakikinggan sa church, sa hina ng katawan ko ngayon, ay hindi ko na rin kaya. Ang 24 hours sa akin, 12 hours na lang kinakaya ng katawan ko. Yan, pag gusto kong matulog, matutulog na ako. Yan, wala na akong pakialam sa kikita ba ako o hindi. Pero, ang iniisip ko yung kalagayan ko. Yun po na, minsan hindi na kayang ng brain ko na i-absorb lahat kasi pagod na ako. Yan, at ang bagal ko nga kumilos. So, yung nga, kung makikita natin sa Bible sa ating mga kaibigan,
Kasi sa fourth watch syempre lalo na yung matagal na sa church, ay marami na yung kumbaga kamalayan, kaalaman. Although, yung nga 'di ba, may nauunang nahuli at may nahuhuling nauna kasi yung mga nauna na hindi nabigyan ng importansya yung pakikinig at paggawa ng kalooban ng Panginoon, yan, or di ba sinasabi ng mga lingkod, ikaw kahit matagal ka na sa church, huwag mo sasabihin sa sarili mo na, or kaya parang, hindi mo na kailangan magsulat. Alam mo na yan hindi mo na kailangan magsulat. Yan, ay na-memorize mo ba lahat? Nag-register ba lahat sa utak natin? Hindi. Kahit ako, lalong hindi. Yan. Pag hindi ko mo matagal ka na, hindi ka na makikinig sa mensahe kasi narinig mo na. Pwedeng yung nagdala ng mensahe ay may nakalimutan siya before sa'yo. At merong etong nagdala ng yung pastor na nag-share sa'yo, yan, ay merong dinagdag. 'Di ba? Ay tinulangan ng parang 'di ba, upgraded, parang ganyan. So, marami na dagdag. So, hindi pwedeng alam mo na lahat. Yan. At tawag dito, nawala na yata ako. Yan po. So, yung mapapansin natin nga na, 'di ba, always capitalize nga po. At saka eto Tagalog na lang po na ano ko lang, kasi may hinahanap akong verse. Ito yung bumuhat sa akin. So, share ko na lang po sa inyo. Lucas 4:18-21 MBB. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolin niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapag-ingat siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng mga nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Ito po yung, di ba, yung si Jesus Christ ay nasa sinagoga, siya ay nagpunta sa Nazareth kung saan siya lumaki. Yan po. At syempre may nakikinig sa kanya. Yan po. So, pansinin natin na yung kapo doon sa verse ng inano ko, kasi ang Espiritu ng Panginoon ay sumasakay yung kay Jesus Christ nga po, siya ay nagsasalita. Yan. Sapagkat, eto kasi, sinugo niya ako upang ipayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Eto itong, teka lang. Meron akong binase. Baka hindi yata dito. Eto. Sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Yan po. Po rin po ang Panginoon. Na, kung papasinin mo, marami talaga naghihirap. At totoo kahit ako, hindi naman ako mayaman Yan, sabi ko nga, by the grace of God, may konting yaman tayo, sa faith lang po talaga. Biyaya ng Panginoon nga, yung Holy Spirit nga kasi, di ba, yung shinare natin, ang sabi na mahal na Bishop Domingo Periol, ang Holy Spirit, nagtuturo, nag-aaliw, tumutulong. So, ikaw, mahirap ka, pero inaaliw ka ng Holy Spirit na okay ka lang, mahirap, total ligtas ka na. Yan, mamatay ka man, mayaman ka sa langit. Lalo pa pag ginawa mo kalooban ng Diyos. Diba, ikaw ay nagtatapat. At tumutulong. Mahirap ka, pero, tinutulong ka rin ng Diyos, paano ka makasurvive. Diba? At tinuturuan ka rin, yung nga nagtuturo. Ano ba yung dapat mong gawin? Wala kang work ngayon, pwede ka makapag-isip ng ibang, kunyari, ako paralyzed. Purihin po ang Panginoon, pero, dito sa bahay, kumbaga, parang twice a month ako yung nag-grocery. Or sabihin mo na once a month, at saka yung pangangailangan ng mga bata. Pero, tayo ay paralyzed, diba?
Pero ano yun? Gawa ng Diyos. Tulong ng Diyos dahil hindi ko naman magagawa yun sa sarili ko lang eh. 'Di ba? Pero yung gastos ng mga bata talaga, lalo na ano ngayon, yung paglalabas kami, ang laki ng gastos. Magkano lang naman ang aking pension? Tas ang mahal pa ng Fairmax ko, nag-iilin pa ako. Yan. At minsan binibili ko pa yung gustong gawin. Minsan nagbibigay ka pa sa asawa mo. Yan kasi, kumbaga parang tulog pa na lang sa kanya. Yan po. Pero yun po, Panginoon. Siyempre, ang mag-asawa, kami kasi ay more than 2 decades na. So, hindi kami perfecto pareho. Pero, yung, kahit pa paano, sabi mong, I mean, tawag dito, hindi man siya ganun kabuti or ganin din ako. Pero, nandun yung, syempre yung love, diba? Na kahit hindi kayo talaga lagi kayo contradicting. Pero nandun yung pinagsamahan nyo. At saka sabi ng Diyos di ba? Mahalin mo kapwa mo, kagaya na pagmamahal mo sa sarili mo. So, kahit ano pa yung kinakasama mo ngayon, sino pa yan, ganyan, mahalin mo. Lalo na pag ikaw ay nakakristo, di ba? Turuan mo siya na ikaw maglalapit sa kanya. Kaya ako talaga nagtsatsaga rin na ilapit siya kay Kristo. Sabi ko, yung kahit anong mangyari sa kanya, kinuha ko lang naman yung mumurahing insurance. Yun ay accident tsaka hospital cash na once a year lang na magagamit. Yan po. Hindi ko pakialam ko dun sa 1,000,000 na yun. Mas importante sa akin, higit sa 1,000,000, makatanggap siya ng kaligtasan. Yan, kasi kikitain ko pa yung 1,000,000 eh. Baka higit pa. Di ba? Pero yung madala siya sa kaligtasan, hindi ko kayang gawin yun. Ang Diyos lang po ang gagawa. Yan. So sa atin, marami nang nawawala ng pag-asa. Mahirap marami problema. Bagyo, lindo, lahat na. Di ba? May sakit. Ubus ang kabuhayan mo pag mahirap ka, may sakit ka pa. Hindi ka naman si Doc Wilong or si Chris Aquino na may bilyones para gastusin. Di ba? So, ano nangyayari? Di ba? Bila-bila na, kumbaga nakakagawa ng mga bagay na bigla-bigla. Walang control, balisa, ganyan, sa mga buhay natin dito sa mundo, nakakapagod talaga eh. 'Di ba? Ako napapagod minsan sabi ko, Lord, parang napapagod ako mag-share ng Word of God. Pero gusto ko pagtapatan. Yan po. Iyak na naman. Anyways po. So, gusto ko pagtapatan kasi nga may babigat kang kahilingan sa Panginoon. Yun po. So, ang kasi, yun nga, pag may Holy Spirit ka, sa ating mga kaibigan na nawala po sa church, yan. Kasi tayo ay nag-aanyaya. Talagang, kasi may nakikita pa ako kasi ganun, na hindi ko matandaan, I think wala pa ako sa church yan, kasi 2015, siguro yung natirang 2014 yata, Calvario na buhay ko eh. So, kasi nga tuloy ka na, balisa ka na, parang kabilat ka na naniningil sa'yo, or problema mo, bayad dito, yung kailangan bayaran. Kung ano naman, kaya nga, nakapag pa ako ng, yung nagbayad ako para lang hulaan ng sarili ko, yung mga yung mga, ano ba yan? Basta yung hula-hula, yan. Marami kasi bilang magpapapa yan, di ba? Tapos, that time may credit card, so, pero once nga lang ako nag-pay, at dire-diretso na yata yun, kasi hanggang sa parang nag-stop ka, or may isipan mo na naman mag-pay, that time wala na ako ibabayad, yan. So, nakalimutan ko ng tawag doon. Basta yung mga yung mga pag-aaral ng mga stars, yan. Pero, ang ko nga lang doon, meron, kasi nga, syempre nag-aaral sila, nag-effort din, yan po. So, meron talagang, talaga, may tumutugma. Pero ngayon kasi nag-unsubscribe na ako. May tumutugma talaga na talaga nangyayari sa buhay ko ngayon. No po, purihin po ang Panginoon. So, sa ating mga kaibigan, yan, na tayo po'y balisa, di ba? Hindi mo na alam ang gagawin mo, kung ano-ano na lang sinishare mo kasi
Taranta ka na. Wala kang pera, kailangan mo bayaran yon, kailangan mo magbayad ng bills. Parang gusto mo lang magpakamatay. 'Di ba? So, yung Holy Spirit, yung nga sabi ko, maraming born again, pero wala silang Holy Spirit kasi wala sila sa tunay na pananampalataya. Sabi mo na natututo sila sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pero hindi ganong full yung understanding or yung natutunan din nila. Yan nga, kasi yung nagtuturo kasi hindi sila pinadala ng Diyos. Yan, at marami talaga akong kilala, yan na, ako'y nakapakinig din sa kanila. Kaya alam ko po, dahil sa aking karanasan, hindi ako magsasalita ng, ano ba yung Holy Spirit, hindi siya nagsasalita ng sa sarili niyang kanya. Hindi ako nag-ano ng, para lang may masabi, dahil nasa harap ng camera, hindi, karanasan ko talaga. Yan po, purihin po ang Panginoon. Kaya nga ako ay nagpapasalamat na ako po ay dinala sa tunay na paglilingkod dahil nga tumapang ka. Yan, hindi ka tumapang, sabi mo ikaw Wonder Woman or gusto mo na makipag-away, pero lumakas ang loob mo dahil sa Holy Spirit. Kaya po tayo mga kaibigan namin dyan na ang gawin po natin, kasi sa totoo lang, siguro pinupush ka na ng Panginoon, tanggapin mo yan, pabautismo ka na. Pero ikaw, kasi iba talaga masunurin eh. Ikaw ay kumakalaban sa gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Nasabi niya, punta ka ng fourth watch, tumanggap ka ng kaligtasan, yan, magrepent ka, magsisi ka, magpabautismo ka. Pero, pakinig ka lang ng pakinig. Di ba? So, ayaw natin maabutan. Yung sabi ko nga, yung kaklase ko, nakinig ng nakinig, namatay. Ang daming problema sa mundo. Ang daming bayarin. Kahit ako na-stress. Yan. Lalo pa kaya pag wala ka sa tunay na paglilingkod. Diba? Ang daming iisipin mo. Baka mamaya, ano na magawa mo. Mainitin ang ulo mo. Sa dami ng problema. Kasi nga, pinipigil natin ang gusto ng Diyos sa buhay natin. So, ang napaka-importante po na tayo ay maging masunurin. Yan po. Alam mo yung, ako ay nagpapahilot na ngayon. Siguro pangatlong beses na. Kasi itinigil ko na nga yan eh. Dahil sabi ko, Pirmax na lang kaysa pahilot. Kaya lang, Lord, ako ay nangihina na. So, sabi ko, ang mahal, bahala ka na. Sabi ko, igagapang ko to. Sabi ko nga kanina, galing ako sa pahilot. Ayan po. So, sabi ko, alam mo, tandaan mo to, sasabihin ko, bago matapos ang taon, by the grace of God, may gagawin ng Diyos sa akin. Hindi man, kasi ang kamay po, sa totoo lang, paulit-ulit ko na yung sinasabi sa mga stroke dyan, ang kamay nahuhuling, gumaling. Kasi nga, maliliit ang buto ng daliri. So, kung may mapapansin kayo na merong mga stroke, gumagaling ang paa, pero pagdating sa kamay, ganyan, or ganyan, ganyan, yung sa akin, yan. Kasi nga, maliliit ang buto. So, from the brain hanggang ay bago pa niya ma-sense or ma-recognize ang kailangang gawin ng kamay niya, yan, or para mabuhay yung mga namatay na ugat. Yan po. So, sabi ko sa Panginoon talaga, Lord, kakaririn ko na tong pagpapahilot kasi nalalabot na ako. Parang kailangan mabuhay ng dugo ko. Nagpipirmax ako, naghihilin ako, kaya lang. Abay, syempre tayo yung nagdadala ng salita ng Diyos, nag-aaral, nakikinig. Syempre, pilit din natin inaalay sa mga bagay-bagay. At minsan, na-stress ka pa. Ito nga, kailan na-stress ako sa anak ko. Ang patakaran ko sa buhay, parang nanay ko nga, although siguro hindi ganun kaigpit si nanay. Kasi yung nail cutter ko, kinuha ng anak ko, nagupit. Ako, pag may kinuha kang gamit sa akin, ibalik mo ko sa mo kinuha. Dahil hindi kita patatahimikin, pag di mo, ayoko ng salitang, hindi ko alam. Yan, inaano ko sa kanila. Ayoko noon, na mamibibili na lang bago. Kanino kukunin yung pamibili mo akin? Di ako rin bumili.
O pag nawala ang kung ano, 1,000 nawala, may papalta ko na lang, hindi. Hanapin mo yan. Ang sabi ng tatay niya, o huwag kang kumain. Hanapin mo yun. Sinabi ko huwag kumain. Ang sabi ko hanapin, huwag bibig ang panghanap mata. Bakit ka binigyan ng mata? Para ipanghanap mo. O anong pagkita ng tatay, ito ba hinanap mo? Nandun sa kwarto ng tatay niya. O, nakita. Hindi naghahanap tawag dito, ako kasi ganun talaga po ako na, wag kayong baka mamaya negative na, di ba? Pero ganun talaga ugali ko na, pag meron akong gamit, kasi nanay ko, ang Christmas tree niya, tumatagal ng 10 years. So, sobrang sinok. Pagkatapos ng yung 3 Kings, January 6, lilinisan na yan, lalaban, ibibilad, itatago na naman next year. Kami, yung mga ako yung sa baby, mga sa anak ko, abay nagamit pa ng kung sino-sino yung mga lampin. Kasi pinapaplansya pa namin ng lampin. Yan, sabi ko sa kanila, ako ay laki sa parents na discipline, na abay talagang maganda nga, pinapalo kami. Sabi ko, buti nga kayo, hindi kayo pinapalo Sabi ko gano'n, salita lang Oh, yan. So, tawag dito, maganda na masunurin para yung gusto ng Diyos sa buhay mo, abay mangyayari. Kasi pag di ka susunod, pinipigilan mo, kasi iniisip mo, ay magtatayit ako sa chairs na yan, mag-o-offering ako, dadalaw ko ng, walang sinabi ang Diyos, or sarili mo yan Hindi mo naman kailangan maging perfect pagka kailangan banal na banal ka. Hindi. Meron nga sa church, diba, 30 years or more than. Pero, hindi pa nababago. Yan. Kasi kanya-kanyang discipline din sa sarili. At saka yung Holy Spirit nga, yung pag nag-upgrade ka, lalong lumalakas ang boses ng Diyos sa'yo, nagkokontrol ka. Kasi ikaw ay, pakinig na pakinig, sunod na sunod sa leader, yan, nare-recognize mo kung ano siya. Sabi ni Bishop, ganyan-ganyan. 'Di ba? Hindi ka tumutulig sa or nakikipag-debate pa, ganyan pa. Or sabi ko nga, ako'y nakikipag-away sa kawan leader pag siya'y mali. Yan. Kasi hindi naman lahat lahat nagkakamali Ako nagkakamali. Di ba sabi nga ng mga likod, ay sila'y tao rin. Nagkakasakit, nagugutom, nagkakamali. Sino ba Romans 3:23? Walang hindi nagkasala, lahat makasalanan. Ano po? Purihin po ang Panginoon, last verse ko. So, John 14:26, Amplified Bible. But the helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place, to represent me and act on my behalf. He will teach you in all things, and He will help you remember everything that I have told you. Glory to God. So, ito yung sa mga apostol, di ba? Si Jesus Christ na po. Na, ito nga ay, yung Holy Spirit ay magtuturo talaga sa atin sa lahat. Yan. Sabi nga, taga-aliw, taga-tulong, taga-turo. Yan. Yung pagsaway kasi, sabi ko sa mga saway, abay, syempre, tinuturuan ka na bakit ako dati, di ba yung sinabi ko nga, na ayoko talaga sabihin nangyari sa akin po, o iiyak na naman tayo. Pero, ang kasi doon, yung pagsunod. Pagsunod na, since nasa Holy Spirit tayo, pagsunod sa Santong Espiritu kung anong sinabi sa akin. Yan, para malaman nung mga, kahit ikaw ay tagapagturo, malaman mo mali ka. Hindi lahat ng tagapagturo nagiging tama. Yan, di ba? Talaga ikaw ay kahit ka nagtuturo, tinuturuan ka rin ng Biblia, ng Word of God, para maiayos ang sarili mo. Lahat po tayo. Yan, hindi lang ako, hindi lang ang mga apostol. Tinuturuan talaga pag tutok ka ng tutok sa Word of God, syempre marami kang matututunan. Diba? At yun para sa mga kaibigan natin na wala sa Port Watch, pag kayo ay nakinig, ito nakakatuwa, diba yung na-share ko, nakita ko lang yun. Bira na ako makapag-share po ng reels. Yan, sorry po. Yung amal na bishop,
Bishop Leo Alconga ba yun, di ba? Yung sabi niya na, gusto ko ng paampon sa Port Watch. Yan. So, sa mga kaibigan natin, na, bakit hindi natin kilalanin po ang PMCC Port Watch, di ba? Na kagaya ko, maraming nabago ang buhay. Eh, baka kayo, yan, mabago ang buhay natin. Na hindi ka na balisa. Aaliwin ka ng Santong Espiritu kasi yung Santong Espiritu nga ay nasa iglesia ng Panginoon. Yan, nasa True Church of God. So, kaya, inuudyo ka ng Panginoon, mag-accept ka na. Yan, wag mong isipin na magta-tights ka or no, alam ng Diyos, ika-host ka, wala kang, hindi mo kayang bigla-bigla. So, kagaya ko rin dati, yan, hindi naman ako one instant eh. It took time. Talaga sa akin, na, at saka sa akin kasi, hindi ako yung tipong, yung nagpapaano sa, yung maano mo, yung nga po yung sabi ng kapatid mo, buray mo yan. Yan, yung pinost ko. Yan, hindi ako kasi, syempre yung Holy Spirit nga, kasi nga, tinulungan tayo na, hindi kailangan masaway siya, mali eh. Mali, kailangan sawayin. Hindi pwedeng yung mali, ay paulit-uliting mali. Kailangan may itama. Para malaman nung nagkamali, kahit ako, na, oy, mali ka na. Kaya nga sabi ko, nire-review ko yung aking nilalive. Yan, kaya kung meron pa ako hindi na ano doon sa mga nilalive ko na nakapagsalita ka na masama or ano, pasensyahan nyo po. Ano po. So, taklesa ako, yan. Ako po yung salabahing tao na kinabagan ng Panginoon. Ano po. Yan po rin po ang Panginoon. So, meron pa yata ako dito. Saglit lang po Ayan, meron na lang akong last two. Sa Jeremias 29:13 po, kapag hinanap nyo ako inyong matatagpuan, kung buong puso nyo akong hanapin. Yan, at sa diretso ko na Isaiah 55:6-7 sa Ambalita Biblia, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumbungan, magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Lisanin na masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon, kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Glory to God po. So, ang ano lang din talaga din, sekreto rin talaga sa maging successful ka sa lupa at sa langit ka, yung obedience, yung sabihin mo yung sarili mo sa Panginoon, huwag ka nang kumontra. Yan, itry mo, punta ka sa church, at wala namang magsasabi sa'yo, bigay mo na yung tithes mo, wala magtuturo sa'yo, wala magsasabi yan. O kailangan nakakorbata ka, wala magsasabi yan sa'yo. Ang Holy Spirit, ang Word of God, ang magsasabi sa puso mo na, kailangan ko na yata, parang pangit na itong pananamit ko Parang hindi na bagay sa maging Kristiyano kung ang iksi ng palad ako. Kasi yung mga lalaki titingin sa legs ko, puro pekas. Diba? Yan. So, tuturuan ka ng Holy Spirit, ng Word of God. Pero kailangan talaga maging masunod rin. Yan po, submit natin. At saka, yun nga, syempre, magpapatawad ng sagana. Ang Diyos ay mayaman sa pagpapatawad. Mayaman nga sa pagbibigay. Pagpapatawad pa, di ba, tayo nga'y tinubos. Di ba? Sa ating mga kasalanan. Ano pa kayang hindi kaya ibigay ng Panginoon sa atin? Na po, binigay niya na nga yung tawag dito, ang kanyang bugtong na anak. Na po rin po ang Panginoon. Ang sabi diyan, kapag hinanap niyo ako inyong matatagpuan, kung buong puso niyo akong hanapin. Basta sincere ka lang, hanapin mo yung Panginoon na, hindi pwede joke-joke, na ngayon hanapin mo, bukas hindi. Kailangan hanapin pa sikap. Kaya para hindi ka nabalisa. Kahit may sakot ka, sabi sa'yo, mamamatay ka na, basta Lord, bahala ka na. Ako'y nagdadala ng salita ng Diyos. O may kahilingan ako sa'yo. Sana Lord, ibigay mo pa. O, di ba? Hindi ka na aligaga sa mga bagay-bagay. Yan.
Hindi ka na madaling maano na mga kung anong pumapasok sa utak mo na wala akong pera, i-share ko na lang to, o kaya wala akong pera, gagawin ko na lang to, ganyan. Ano ka na yung stable na yung mind mo. Di ba sabi ko, iniisip ko yung mga tao dati, ako'y problemado pa kasi sa kanila. Pero ngayon, ano na ako, yung, kumbaga, binabalansi ko na. Gusto ko silang tulungan lahat, pero binabalansi ko na, Lord, sino ba yung unang tutulungan? Ano ba yung dapat kong gawin para mas ano yung tulog ko sa kanya kasi wala akong ganitong kalaking pinansyal. Diba? So, ganun. Yan po Panginoon, at tumaba na naman tayo. Yan. Glory to God po, Susana, sa ating mga kaibigan. Yan po tayo, kayo po ay makasama namin sa Portwatch. Na po. Yan. So, maraming church po, by the grace of God, meron na tayong 82 countries sa buong mundo. Kung ang mahal na Bishop Leo Alconga gusto na magpaampon, yan, lagi nakakasama na mahal na sugong apostol, tayo pa kaya na wala tayo masyadong kamalayan sa Biblia. Yun, syempre nag-aral na, nagtuturo, meron siyang sarili niyang, kumbaga, mga kasama. Na po, yan, so tayo ay, huwag na tayong papigil sa gusto ng Diyos. Kailangan masunurin ka, kung paano ka masunurin sa nanay mo, masigit sa Panginoon. Na po, purihin po ang Panginoon, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli, Lord, sa isang biyaya na kami makapag-share na yung mga salita. Salamat, O Diyos, sa mga katotohanang nahayag sa mga oras na to. Panginoon, ikaw ang patuloy na maluwalhati, O Diyos, sa aming mga kaibigan, Ama. Nawa maraming kabalisan ang mundong ito na pwedeng ibigay sa amin, O Diyos. Maraming daya ang kaaway, lalo tigin ng pera, sapagkat ang bawat isa ay nangangailangan ng pera, na mga material na pangangailangan dakilang Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, ang bawat isa na mai-submit ang kanilang mga sarili dakilang Diyos sa iyong, Panginoon, sa iyong katwiran, dakilang Diyos, magpasakop sa iyong katwiran, Panginoon, sa iyong katotohanan, na sila, O Diyos, ay tumanggap ng kaligtasan. Upang matanggap din nila, Panginoon, ng Santong Espiritu, na tutulong, O Diyos, sa bawat isa upang magturo, umaliw sa lahat ng bigat ng buhay, sa mga problemang dinadala namin, dakilang Diyos, sa aming pamamalagi sa sanlibutang ito, dakilang Diyos. Salamat po, Ama, magpagaling ka namang may sakit, O Diyos. Ikaw ang aming dakilang manggagamot sa aming mga pinansyal na pangangailangan, O Lord. Ikaw po ang maglalaan sa lahat ng aming mga piping panalangin, dakilang Diyos. Tulungan mo kami na anumang aming nasa ng puso namin, O Diyos, ay ito po ay makakamtam namin na may buong pagtatagumpay. Dakilang Diyos, tulong mong palagi ang iyong abang lingkod, O Panginoon, na maihayag ang katotohanan na iyong mga salita, O Diyos, na ako ay hindi hadlangan ng aking sakit, dakilang Diyos. Salamat po, Ama, sa lahat. Sa oras na to, patuloy ka magpalakas na nangingina, dakilang Diyos. Salamat po at ikaw ang patuloy na maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sorry po. Ayan. Pagdating sa health natin, ay lilalabanan natin yung pangingina. So, praying pa, Panginoon, sa iyo po all tomorrow. God bless us all. Ayaw pa. Sige po.